Librong Itim, Volume 6, an anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Carl James Panulaya. Manananggal, by Richmond de Guzman. May mga bagay na mahirap paniwalaan. Lalo na kung hindi naman ito kapani-paniwala o hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Ika nga sa kasabihan, to see is to believe. Isa rin kasi yan sa aking perception sa buhay. Iyong makita muna bago maniwala. Kapag nga nagkukwento yung mga kaklase ko ng kung ano-ano, kadalasan ay ingingiti ko na lang ang reaksyon ko. Hindi naman kasi nila mapatotohanan ang kanilang pinagsasabi. Saka, walang kabuluhan ang kanilang pinag-uusapan. Chismis lang, kumbaga. Mapapailing ka na lang at magkikibit-balikat sa kanilang mga haka-haka. Gaya ngayon, pilit ng ngiti ang ipinapakita ko kay Riza habang tumatango-tango. Walang sawa siya sa paglalahad ng kwento tungkol sa lumalaganap na mapaminsalang manananggal na paggala-gala daw dito sa kanilang lugar tuwing maghahating gabi. Si Riza ang una kong nakilala dito sa probinsya ni Mama sa Nueva Ecija. At lumuwas lang kami noong 1 linggo mula Maynila para magbakasyon. Ngayon, heto si Riza at nagdadakdak habang pareho kaming nakikinig ng nobyo niyang si Oda sa kanya. Ayon kasi rito, ang mga binibiktima raw ng manananggal ay ang mga nagdadalang tao. Nang mabanggit niya ang nagdadalang tao, si Mama agad ang unang pumasok sa isip ko. 6 na buwan nang may dinadalang sanggol ang aking ina. Pero maniniwala ba ako kay Riza? Hindi ko pa naman nakikita. Naramdaman ko ang tila pagkainip ni Oda sa tabi ko nang magpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Let's go. Utos nito sa mahinang boses pero halatang galit dahil magkasalubong ang kanyang kilay. Pero honey, hindi ko pa tapos kwentuhan si... Pinutol ni Oda ang mga susunod niyang sasabihin. Hinatak nitong bigla si Riza habang mabilis na nilalandas ang daan sa gitna ng malawak na taniman. Palayo ng palayo. Seloso kasi ang lalaki. Dave! Saka ko na sa'yo ikukwento lahat. Pahabol na sabi pa ni Riza hanggang sa hindi ko na sila maaninag. Doon ay sumilay ako ng totoong ngiti. Hindi na peke, bago umiling. Kalokohan! Iyon ang katagang itinugon ko kay Riza na sinarili ko na lang. Hindi ako plastic Sinasakyan ko lang ang trip niya. Ganun pa man, masayang kausap si Riza. Hindi siya boring. Kung ililinya ko nga siya sa mga kaklase ko na madadaldal, si Riza na ang iuuna ko sa listahan. Pati boyfriend niya hindi na matiis ang halos 1 oras na walang tigil niyang bibig. Hindi na yata siya naubusan ng mga nalalaman tungkol sa manananggal. Ang lagi nga niya ibinibida sa akin, sentro ng aming pag-uusap, ay iyong pagsasaling lahi kuno ng mga manananggal na yon. Bigla tuloy akong na-curious sa nilalang na yon. Kapag kasi nagkataon na totoo yun, mapapahamak pa ang aking ina. Malaki ang gagawat ko sa magiging kapatid ko kung sakali dahil maselang magbuntis si Mama. Ilang beses na nga siyang nakukunan. Umagat na ang dilim. Kahit na marami na ang nasagap ko na impormasyon kay Riza tungkol sa manananggal, siniyasat ko pa rin iyon sa Google. Alam ko mukha akong ignorante, pero talagang ngayon lang ako nagkaroon ng interes sa mga naririnig ko dati. Ayon sa nabasa ko, ang manananggal ay nahahati ang katawan na may tumutubong malaki at malapaniking pakpak na nambibiktima ng tao tuwing kabilugan ng buwan. Pamilyar sa karamihan, di ba? Pero sa akin, hindi. Hindi naman sa wala akong pakialam. Hindi lang talaga ako paniwalain sa mga katakot-takot na nilalang na binuo ng imahinasyon ng mga matatanda.
Diretsyong binasa ko ang aking natagpuan sa internet. Tama nga siya. Tumugma iyong ibang detalye sa nilalang na kanyang tinutukoy. Sila ay kumakain ng kagaya sa kapwa nila aswang. Lamang loob ng tao. Sanggol sa sinapupunan ng ina. Sariwang dugo ng tao. Pinasadahan ko ng tingin ang mga impormasyon patungkol sa manananggal na sinundan ng paghikab ko. Pinagharian na ako ng antok. Pinatay ko ang PC bago tumayo sa swivel chair. Saktong pasampa na ako sa higaan nang marinig ko ang kalabog na nanggagaling sa kusina. Nagkunot noo ako sa kaumiling. Hindi ko yun pinansin. Ipinagpalagay ko na lang na pusa yun. Pagkahiga ko, pipikit na sana ang inaantok kong mga mata nang makarinig ako uli ng kalabog. Hindi gaya ng naunang kalabog. Mas malakas yun. Napamulagat ako sabay balikwas ng bangon. Nawala yung antok ko. Mama? Lola Pasing? Tawag ko sa kanila. Kami lang namang tatlo ang nasa bahay na ito. Lumabas ako sa aking silid at sinilip sa kabila ang mahimbing nilang pagkakatulog. Balak ko sana sila gisingin para alamin ang narinig kong kalabog na nagmumula kung saan pero nahiya na ako. Baka kasi makahistorbo lang ako at mapagalitan pa ako. Matapang na kinaharap ko ang nararamdaman kong takot. Bitbit ang mahaba at matigas na pamalo. Mabagal ang mga hakbang na tinungo ko ang kusina at hinanap ang kalabog na nagdulot sa naonsyami kong pagtulog. Kalabog na nagmumula sa itaas ng bubungan. Inangat ko ang ulo ko at pumormang manghahampas habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa tubo. Tila nabuhay ang dugo ko sa aking katawan at nagtayuan lahat ng balahibo ko sa gulat ng lumikha na namang ng malakas na ingay sa aming bubungan. Lumabas na ako ng bahay para tingnan iyong buwisit na gumambala sa akin. Sinipat ko ng nanliliit kong mga mata ang nasa taas ng bubong. Kung mayroon man. Ngunit wala akong nakita. Napagpasyahan ko na lang na pumasok sa loob at sinigurado kong nakasara ang pinto at lahat ng bintana para sa safety naming tatlo. Kinabukasan, bumungad agad sa akin masamang balita. Natagpuan ko mula sa nagkukumpulang mga tao. Tumatangis na si Riza. Yakap ang patay na katawan ng nobyo. Ang patay na katawan ni Oda. Wakwak ang dibdib at nandidilat ang mga mata na parang nasindak. Pinagdiskitehan ang lamang loob nito. Hindi maikubli ang sakit na nararamdaman ni Riza habang tinutunghayan ko siya sa ganoong kalagayan. Unti-unting nadudurog ang puso niya. Winawasak. Panay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Bigla akong may naisip. Hindi kaya yung manananggal ang may gawa nito? Hindi kaya yung nilalang na iyon ang bumulabog sa amin kagabi? Kaya naman pagka-uwi ko, pinag-aralan ko ang pwedeng maging panlaban sa nilalang na iyon kung sakaling dito uli sa amin ang kanyang punteriya. Kailangan kong maging handa sa kung ano man ang maaaring mangyari. Baka maging hapunan si Mama at ang kapatid ko ng manananggal. Habang nag-i-scroll, naalala kong may buntot pagi palang itinatago si Lola Pasing sa kanyang baul. Tinanong ko si Lola, mabuti at napapayag ko siyang hiramin ko muna ang kanyang buntot pagi. Ang buntot pagi ay pangontra sa kahit na anong katakot-takot na nilalang. Kapag hinataw mo raw ito sa kahit kaninong aswang, masasaktan sila. Nilamon na ng kadiliman ang buong paligid. Nagtapon ako ng asin sa iba't ibang parte ng bahay. Hawak ko na rin ang buntot paging kikitil sa buhay ng aming magiging kalaban na halimaw. Maninigurado na ako. Hindi ko pa man nakikita, kailangan maging handa ako sa seguridad naming tatlo.
Pinilinan ko si Lola, lalo na si Mama, na maging aware sa kung anuman ang maaaring mangyari. Sumang-ayon sila. Aware rin sila sa malagim na sinapit ni Oda kanina. Dumating na yung oras. Saktong pasado 12:00 nang marinig ko ang kalabog kagabi. Sinikap kong gisingin ang natutulog kong diwa hanggang sa may naririnig na akong mahinang humuhuni na parang tiktik. Senyales na malapit lang yung nilalang na yun dito sa aming tahanan. At ang huni ng tiktik ay ginagamit lang para manlin lang ng kung sino mang bibiktamahin nito. Kala niya ha? Nagsimula ng kumalabog ang bubungan namin. Lingid sa kaalaman ng nilalang, nilagyan ko rin ng asin ang parteng itaas. Kasabay ng kalabog ay narinig namin ang nakakapanindig balahibong palahaw na siyang gumulantang kay Mama at Lola Pasing, kaya sila lumabas ng silid. Sunod-sunod na kalabog ang aming naririnig. Nagyakapan sila Mama at Lola dahil dun. Paingay ng paingay iyon sa aming pandinig. Dulot ng ingay, nagpasya akong lumabas. "Dave! Pumasok ka ritong bata ka!" Dinedma ko si Mama. Pupuksain ko ang halimaw na yon. Saktong paglabas ko, hindi pa man ako nakakaporma. Bigla na lang akong dinaluhong. Ang mga paa ko ay hindi na nakaapak sa lupa. Tinangay na ako at nilipad ng hinayupak na ito. Walang lingong umaangil yung nasa likod ko ngayon. Sinubukan kong ihataw ang dala kong buntot pagi kahit na nakatalikod ako. Iwinasiwas ko yon sa aking likuran. Naging matagumpay naman ako. Nasaktan ko siya sa ganoong paraan. Ilang ulit ko yung ginawa at bigla akong naalala, may asin sa aking bulsa. Agad kong dinukot ang asin sa bulsa ko, saka hinilamos sa muka ng aswang. Malakas ang pagkakabagsak ko sa kalsada nang mabitawan niya ako. Hindi ganun kataas, pero napilayan yata ang kaliwang braso ko. Iyon kasi ang una kong naitukod. "Dave! Apo ko!" Sigaw ni Lola. Natatarantang lumapit si Mama at Lola Pasing sa akin, samantalang ako ay tinatanaw ang papalayong manananggal. Matapos ang pangyayaring yun, napagpasyahan ni Mama na umuwi kami ng Maynila. Balak niya kasing doon na lang mag-labor. Ayaw na rin niyang manatili sa probinsya dahil baka magsilabasan pa sa mga lungga nila ang mga manananggal. Napag-alaman namin na si Mama lang ang buntis sa aming lugar. Kaya pala ganoon na lang na 2 gabi kaming tinitiktikan. Sa awa ng Diyos, hindi na muling nagparamdam sa bahay ni Lola Pasing ang manananggal matapos ng ginawa ko ng gabing yun. Naalala ko tuloy si Riza. Kundi dahil sa mga ikinukwento niya sa akin noon, baka nasa kapahamakan na ang ina ko. Doon lang ako nagkaroon ng interes sa mga ganoong kababalaghang hindi ko pinaniniwalaan noon. Nasaan na kaya yung babaeng yun matapos nang nangyari sa boyfriend niya? Papasok na kami ni Mama sa van para umuwi na nang sa gilid ng aking mata ay nakita ko ang pamilyar na tinding ni Riza. Nilapitan ko siya at hinawakan sa balikat. Nais ko siyang pasalamatan at magpaalam na rin. Pagkalingon niya, napaatras ako ng bahagya. Yung mukha niya kasi, halos nasakop na ng papahilom na sugat.